buhay sa karagatan ng buhay. Ang mapayapang imahen ng tahimik na karagatan na sinasabayan ng malumanay na romantikong musika ay nagsisilbing malalim na talinghaga para sa masalimuot na sayaw ng buhay kasama ang Diyos. Tulad ng kung paano ang karagatan ay kumakatawan sa kapayapaan at lalim, gayon din ang ating relasyon sa Diyos ay madalas na naglalakbay sa mapayapang tubig ng pananampalataya at sa magulong alon ng pagdududa. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, ang banayad na pagdampi ng mga alon ay umaanyayang magmuni-muni. Inihimok tayo na pagnilayan ang ating sariling buhay at ang Diyos na gumagabay sa atin. Ang mga romantikong tono ng musika ay naguudyok ng pakiramdam ng pagkakalapit na naguhudyat ng isang hindi nasasambit na ugnayan sa pagitan ng ating mga kaluluwa at ng Diyos. Pinapaalala nito sa atin na ang pag-ibig ay isang makapangyarihang puwersa na humuhubog sa ating pag-iral. Tulad ng pag-alo ng karagatan, ang ating mga buhay ay umaagos, patuloy na nagpapaalala sa atin ng ating pagkadepende sa isang mas mataas na kapangyarihan. Habang tayo ay nakikinig sa harmonyosong pagsasama ng mga bulong ng kalikasan at romantikong musika, tayo ay binibigyan ng kanlungan para sa pagmumuni-muni na nagtutulak sa atin na kilalanin ang presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na karanasan. Sa huli, ang tahimik na karagatan ay nagsisilbing hindi lamang backdrop para sa pagninilay, kundi pati na rin bilang paanyaya na palalimin ang ating relasyon sa Diyos na siyang buhay mismo.